Umugong po ang balitang ipatatawag din ng defense bilang testigo ang ilang kinatawan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism matapos itong maglabas ng report na may iba pang mga opisyal ng gobyerno na hindi kumpleto ang pagdedeklara ng ari-arian sa kanilang SALN. Pero wala raw planong humarap sa korte ang PCIJ. May report si Tina Panganiban Perez. Gustong ipatawag at paharapin ng depensa sa impeachment court ang mga taga-Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Isa kasi sa mga ginawang storya ng PCIJ ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno kasama na ang ilang mga kongresista at senador. Ayon sa PCIJ, karamihan sa mga opisyal ng gobyerno may kulang na entry sa SALN nila. Pero sumulat ang mga taga-PCIJ sa impeachment court na hindi sila tetestigo. Unreasonable at oppressive daw ang hiling ng depensa na tila ginagawa silang private investigator at kustodya ng mga SALN. Irrelevant o wala raw koneksyon sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kung halos lahat man ng opisyal ng gobyerno may kulang na entry sa SALN. Ganito rin ang tanong ng presiding officer ng impeachment na si Senate President Juan Ponce Enrile. Wala pa kaming action. We want to hear the purpose of the subpoena so that we will know what is the relevance or materiality of the testimony of the people being subpoenaed. Ang defense team, hindi naman daw nababahala kung hindi payagan ng impeachment court ang subpoena sa PCIJ. May iba pa raw silang testigo at pwede silang magpatawag ng ibang opisyal. At di rin naman daw sa PCIJ lang nakaangkla ang gusto nilang patunayan na kung iba-iba ang paraan ng mga government officials sa pag-file ng SALN, paano ito magiging isang impeachable offense. We are quite certain that if brought into trial, this will show that there is a disagreement or there is a lack of uniformity in the filling up of the SALN. And if there is a lack of uniformity, that means that either the rules are vague, the form is vague, the law is vague. Pero ngayon pa lang, tila nalalabuan na si Senator Enrile sa gusto ng mga abogado ni Corona. If I have violated the law or the Constitution, then I'm open to be charged. But my case has nothing to do with the case pending in the Senate. Ayon sa Civil Service Commission, wala naman daw batas na nagbabawal na ipakita sa publiko ang SALN. Anti-corruption tool daw kasi ang SALN. There is no prohibition in the law. In fact, this is a public document. And because the objective is to promote transparency, then it is really for the consumption of the public more than it is the right of the public official or employee to invoke his right to privacy. Pero aminado rin si Duque na medyo malabo at di kompleto nga ang lumang SALN form. Kaya nga binabago namin yung SALN form for 2012 to use for 2011 declarations. No? Dahil nga nakita namin yung puwang o yung gaps, no? Doon sa lumang SALN form. Katulad nung pagdeklara ng acquisition cost, malabo yan dun sa lumang SALN form. Bumuo ng Civil Service Commission ng isang technical working committee na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pag-aaralan nila kung paano aayusin ang SALN form at kung paano palalakasin ang batas sa SALN. Tina Panganiban Perez, GMA News.